Pagpala pong gabi sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating prayer meeting dito po sa Rema Hills. Umpisa po natin sa topic po nitong week na tinuro po ng ating mga pastora about po sense of urgency. Ano po bang meaning ng sense of urgency? Ito po yung immediate action. Na ito po yung emergency na kailangan na po na tayo ay mag-share na, magdala ng mga kaluluwa sa camp. Ito po yung tinuro ng mga pastora natin, Pastora Trixie, Ephesians chapter 5 verse 27. Ito po yung walang batik or walang dungis o kulubot. Pastora Des, Revelation chapter 22 verse 17, halika, halika, at ang lahat ng nauuhaw ay pumarito. Number 3, Pastora Edra, kailangan naririnig mo ang boses ng Panginoon, inward voice, sa loob ng isang buwan. Pastora Sheila, tayo na ang huling taong gagamitin ng Panginoon sa pag-share ng kaligtasan or pagdadala ng kaluluwa sa camp. Siya po yung last call na. Ito po yung topic natin, manifestation of the Holy Spirit. John chapter 14 verses 16 to 17. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw. Ito po yung Holy Spirit. Upang siya'y sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Ganito po, halimbawa po, gaano po ba kahalaga ang cellphone sa atin? Diba po, necessity na po yan. Everyday na po natin kailangan ng cellphone. Yun po. What if kung naiwan po mo po ang cellphone? Yun po. Nandiyan po yung pinaka-importanting impormasyon. Andyan po yung mga number ng mga contact mo, yung mga kilala mo, kamag-anak mo. Paano po kung naiwan mo? Amen po. Mapuputol yung communication. Mawawala yung communication dahil hindi mo naman kabisado yung number ng mga kamag-anak mo, ng pastor mo, ng kapwa mo, ng mga kaibigan mo. Amen po. Pero po, ang Holy Spirit, kahit wala ka pong cellphone, magkakaroon po kayo ng communication ng Holy Spirit through prayer. Amen po. Tatawag ka sa Holy Spirit. Gagayad ka ng Holy Spirit. Amen po. Sabi nga po dito sa Amplified Bible, John chapter 14 verse 26, but the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor is strengthened, stand by the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place, that represent me and act on behalf. He will teach you all things and He will help you remember everything that I have told you. Amen po. Dapat po, sobrang close tayo. Amen po. Sobrang close tayo sa Holy Spirit. Dapat intact ang communication natin sa Panginoon. Dapat maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Amen po. Dapat wala tayong, sabi nga ni Pastor Boy, tinuro niya po nung last camp po, na dapat wala tayong LQ. Amen, sa Holy Spirit o sa Panginoon. Ano pong meaning nun? Yung lover's quarrel. Wala po tayong pangit na communication sa Panginoon, kundi maayos na relasyon, maayos na communication. Amen po. Dapat po meron tayong narinig na tinuro po ni Pastor Edra, ni Pastor Boy po nung last camp, na dapat po once a month po may narinig po tayong inward voice o boses. Paano po kung hindi ka nananalangin? Paano maririnig ang Holy Spirit? Ang sasabihin niya, yung pagka-counsel na sa'yo, paano mo maririnig? Amen po. Kaya po dapat po lagi tayong intact ang communication natin sa Panginoon. Amen po. Yan lamang po at ito po si Pastor Tutoy. So mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tumuso na po at ilang tulog na lang po. Malapit na po ang camping. At alam naman na po natin, sa every camping, nandiyan yung may mga problema, mga kung ano-anong mga hadlang. Pero patuloy lang po tayo at nandun po yung katiyakan ng katagumpayan kung tayo po ay patuloy na mananalangin po. At ang sishare ko po sa inyo ay ang Hebrew chapter 4 verse 16 po. Ang sabi po rito, kaya huwag tayong magpatubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos
upang makamtam natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. So ito po, every camping naman po, di po ba, marami po sa atin, especially po yung mga pastor po natin, mga workers na dumadaan po sa mga iba't ibang mga problema, gaya po halimbawa ng mga na-invite po natin na ayaw po payagan. Actually, yun po yung isa sa pinaka mahirap din po, yung mga gano'n. At kung minsan naman, problemang pinansyal, halimbawa baga yung camping or sasakyan na gagamitin, kung saan kukuha or pambabayad sa renta. At minsan napapasabay, alam naman natin pag camp maraming gastos, pero nandiyan na yung may iiwanan din tayo na problema. Halimbawa yung mga renta ng church, water bill, electric bill, sasabay po yan eh. Pero alam niyo po, marami naman po tayong pwedeng panghawakan ng mga pangako po ng Diyos. At sa po rito, yung ating pong binasa na sabi niya, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabag ng Diyos upang makamtam natin ang habag at pagpapana natutulong sa atin sa panahon ng ating pangalan. So, ibig sabihin, huwag daw tayong mag-atubili. Ibig sabihin, huwag tayong magdalawang isip na lumapit sa Lord. Dahil ang Diyos po ay lagi naman tapat po sa kanyang pangako. At kung tayo po ay magpapatuloy na lalapit at pangahawakan po natin yung mga pangako niya. At babaga sa John 15:7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili kayo sa inyo, aking salita, hindi ninyo anumang nais ninyo at ibibigay yun sa inyo. So, marami po tayong mga pwedeng panghawakan. Matthew 21:22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. John 14:13, anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. So, ito po yung mga pangako po ng Diyos na maaari po natin panghawakan dahil po hindi po biro naman talaga yung mga pinagdadaanan po ng mga karamihan po sa atin dahil habang lumalapit po yung camping, andun yung pressure, mararamdaman mo talaga yung pressure. Siyempre, ang kaaway naman talagang gagawa ng para niya para hadlangan tayo sa mga ganung bagay sa camping. Nandiyan na yung ina-invite natin, biglang aatras, hindi papayagan ng mga magulang. Common na po yun, madalas na po yun. Talagang ganun po talaga ang kaaway. Pero kailangan po natin magpatuloy ng manalangin. Sabi nga, kung huwag daw tayo mag-atubili na lumapit sa Lord, huwag tayo magdalawang isip. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Actually, dito po sa amin sa Batangas, nung tayo mga naka-lockdown at may super typhoon na bagyo, camping po yun eh. Alam niyo, isa po naging problema po namin dito, lalo po yung mga pastor namin, meron pong mga ayaw payagan dahil may super bagyo po eh. Pero alam niyo po, hindi po tumigil yung mga elder natin, mga pastor natin na nalangin dahil ayaw pong payagan yung mga na-invite po natin, yung mga kabataan. Pero and then po, dahil sa patuloy na panalangin, ay pumayag po yung pong magulang. Ay pong payagan ng tatay. Siyempre may super bagyo po eh. Pero dahil po sa patuloy na pananalangin at sa huli po pumayag. At alam niyo po, ito pong ayaw payagan na ito na kabataan. Noong po, hindi ko alam, 4 years ago. Alam niyo po ba na yung ayaw payagan na pastor na po natin ngayon. At nagagamit po siya sa Rema Pills. Minsan siya po nagtuturo. Gano'n po kung hindi po siya inilaban sa prayer, ano po? Hindi po ba? Napakalaki po pala ng calling ng kabataan na yun, na kung susukuan po sa prayer. Napakalaki po pala ng calling at ngayon, pastor na po natin at nasa Rema Pills pa nga po siya. So, ang kaaway po talaga ay gagawa ng para hadlangan po. Pero dahil po sa napakaraming pangako po na Diyos, papahawakan po natin. Ito po yung, sabi rin po si Jeremiah 33 verse 3 po, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may hiwaga na hindi mo pa nalaman. So marami po na pwede po tayong panghawakan. Kaya kung ano man po yung mga pressure na nararamdaman po natin, magpatuloy lang po tayo at po tayong papatinan. Dahil po, sa huli po ay nandun po yung katiyakan ng katagumpayan po kung tayo po hindi susuko at patuloy na mananalangin. At sana po ay naging kalakasan po ito at huwag po tayong susuko sa iba't ibang mga problema. Magpatuloy lang po tayo. At yun lang po yung may babahagi ko sa inyo. Narito po si Pastora Girlie para po sa pagpapatuloy po. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Kumusta lang po ang bawat isa. Alam po na tayo ay busy, excited na sa nalalapit po natin camp. Ano po? So, ang ituturo ko po sa inyo ay nandun po sa Isaiah 59 verse 19. Basahin ko po sa inyo, sabi po niya dito, ang ngalan ni Yahweh ay katatakutan ng taga-kanluran at tatakilain sa dakong silangan.
tulad ng rumaragas ang baha, darating si Yahweh tulad ng bugso ng hangin. Maganda po sa English version sa King James. Sabi po niya dito, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Sabi po dito, kung sunod-sunod na po yung mga pangit na nangyayari sa atin, dito po sa mundo natin, sa simbahan po natin, sa pamilya po natin, sabi po niya dito, ang Diyos ay maglalagay ng pader para hadlangan yung mga atake ni Satanas. Ngayon, siya po ay maglalagay ng hadlang. Tayo po mga Kristyano, kung hindi po tayo magpe-pray at di mo hahadlangan ito, magtutuloy-tuloy lang po ito, itong mga atake po ng kaaway. Ngayon, sabi po niya dito, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ngayon, tayo po mga Kristyano, nasa atin na po ang Espiritu ng Panginoon. Sabi po sa Bible, not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Ngayon, sabi po niya dito, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Sa Matthew 18:18 po, sabi po niya doon, anuman ang ipagbawal mo dito sa lupa, ay pagbabawal sa langit. At anuman ang pahintulutan mo dito sa lupa, ay pahintulutan sa langit. Ngayon, sabi po niya dito, the enemy shall come in like a flood. Ngayon, dito po, si Satanas, di siya pwedeng i-identify sa baha. Bakit po? Dahil si Satanas po ay naharangan na. Ngayon, sino po yung tinutukoy ditong baha? Ngayon, sabi po doon, out of your belly shall flow rivers of water. Ngayon, sabi po niya doon, kapag nabaptize tayo sa Holy Spirit, nagkakaroon ka ng isang balon. At doon po, sabi po niya dito, kapag tayo ay nagsimula nung manalangin, yung mag-thanks po tayo, mula po sa ating belly ay babalong yung rivers of water. Ngayon, sabi po niya doon, kapag umaapaw na yung ilog, ito po ay nagiging baha. Amen po. Ngayon, sabi po niya dito, sa pananalangin mo, lalabas yung baha. Mag-uumapaw yung mga ilog natin. At kung nagiging baha na yon, yun po yung pipigil o ahadlang doon sa mga atake ng kaaway sa atin. Kaya nga po, alam niyo po, nakaka-excite po. Every camp po natin, kapag nagsama-sama na po tayong nananalangin, every camp po, di ba na po nararamdaman natin yung rumaragas ang anointing, yung nag-uumapaw na anointing, dahil nagsama-sama po yung pananalangin ng mga anak ng Diyos. Lumalabas yung ilog, yung nagiging baha. Amen po. So, ito po yung anointing na to, ito yung hahadlang o pipigil doon sa mga kaguluhan na nangyayari po sa ating mundo, dito po sa simbahan po natin, at maging sa ating mga pamilya. Amen po. Kaya tayo po, dito po, ang pinabagit po dito na flood ay ang Lord. Amen po. Ngayon, kaya po tayo ay laging, sabi po ng Bible, lagi po tayong manalangin. Mag-contribute po tayo every day para po doon sa baha na yun. Kaya po sabi po ng Bible, watch and pray. Kasi bakit po ang atake ng kaaway, araw-araw yan. Maging sabi nga po ni Pastor Koy, yung demonyo, pinipigilan niya yung mga prophecy para hindi dumating ang Panginoong Jesus. Pero tayo po mga Kristyano, tayo po ang binigyan ng Panginoon ng authority para hadlangan ang lahat ng plano ng kaaway. Mag-isa, dito po sa camping po natin, tayo po nagpe-pray marathon po tayo. Bakit? Para hadlangan po ang plano ng kaaway. Bago pa lang po dumating ang camping natin, nandun na nahadlangan na po natin ang plano ng kaaway. Kaya pagdating po natin ng camping, ramdam na po natin yung presensya ng Panginoon. Pagtungtong pa lang po natin doon sa lugar na ating pagkakampingan, nararamdaman mo na yung excitement sa puso mo dahil alam mo na ito po ay may panalangin na po natin. Amen po. Sige po, tayo po ay mag-worship. Tanggapin ang buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpipig ng puso,
mag-alay sa'yo ng pagsamba, buong lakas itatanghal kita. Bawat
itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-alay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-alay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-alay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Itatanghal kita. Ama sa pangalan ng Panginoon Jesus, O Lord God, binababa po namin ang bawat isa sa amin. Sarili namin binababa namin sa harapan, Lord God. Lord, wala po kami magagawa, O Diyos, kung kami malayo sa iyo, O Diyos, O Lord God. Kaya po, O Diyos, ang kalapitan mo, Lord God. Nagsusumiksik kami sa iyo, Lord God. Dahil ang presensya mo lamang po, Lord God. Lord, ang makakapagbigay, Lord God, ng lakas at kalungan sa bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, sa mga also, Lord God, nilipat po namin, Lord God, ang mga leader namin, Lord God. Lord, sa pamula po namin, senior pastor, Lord God. Lord, dalayan namin, O Diyos, Lord God, Lord, na pangunahan mo po ang aming senior pastor, Lord God, sa lahat ng gagawin niya, O God. Lord, ang banal mong spirito, Lord God, ang mamuna sa buhay niya, Lord God. Dalangin namin, palakasin mo siya, Lord God. Lord, na hindi po nalalapit ang kampo, Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, na patibayin mo na lakas at kapangyarihan mo, Lord God. Lord, na spirito mo na hindi Pastor Boy, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, na Lord, na yung kalusugan niya, O Diyos, O Lord God. Lord, ingatan mo siya, bantayan mo siya, Lord God, yung kalusugan niya, O God. Maging, Lord God, ang mga
pagmamahal niyo sa buhay, O Lord. Lord, nagde-declare kami, Lord, ng complete healing, Lord God, mula ulo hanggang talampakan, Lord God, kay Pastor Boy, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos. Maging, O Lord God, ang aming mga district pastor, Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na palakasin mo sila, Lord God, Lord, yung kalusugan nila, O Diyos, Lord God. Equip mo, O Diyos, Lord God, ang katawan nila, Lord God, para sa nalalapit namin camp, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, O Lord God, yung mga pastor namin, mga worker namin, Lord God, Lord, ingatan mo, O Diyos, Lord, provision, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, yung masettle na po, Lord God, yung fundraising nila, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God. Bless mo, Lord God, lahat ng fundraising ng mga workers, pastor, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Ito po, Lord God, ay maayos katagumpayan na po, Lord God, sa kanilang fundraising, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, maging, O Lord God, Lord, yung campsite, Lord. Lord, maraming pong salamat, O Diyos, sa campsite, O Lord God, sa Marikina, Lord God, Lord. Dalangin namin, i-bless mo yung lugar na yan, O Diyos, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, sa campsite, O Lord God, na pinrovide mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na nagbibigay ng aberya, problema sa camp, sa lugar na yan, sa campsite, bitawan mo lugar na yan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po, O Diyos, O Lord God, Lord, sa pagkilos mo, Lord God, sa lugar na yan, Lord God, sa campsite namin, Lord God, Lord. Maraming salamat po, Lord God. Isa pa lang po ng camp namin, ng service namin, Lord God. Isa pa lang po, Lord God. Andun na po yung anointing, Lord God, yung boost mo, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, sa presensya mo, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng camp, O Lord God. Salamat po, Lord, sa transportation. Salamat po sa camping, Lord God. At salamat po, Lord God, sa camping ng maisasama ng bawat isa, Lord God. Lord, yung mga unbeliever na maisasama, O Diyos, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa provision mo, Lord God, sa camping, Lord God. Lord, ng lahat, O Diyos, O Lord God. Salamat po, Ama, sa inyong namin may ibinibigay ang pagkasasang papuri ko sa pagpagalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Mas sa pangalan po namin, Panginoon, patuloy po namin, Lord, na tinatas namin ang bansang Pilipinas, Lord, nakikita mo yung kalagayan ng aming bansa, naghanap, Lord, ng kahirapan, mga problema, Lord, dalangin namin ang kaayusan sa bansang Pilipinas, Lord. Lord, laganap ang kabuluhan, hindi lamang dito sa amin, kundi sa buong mundo, at dalangin namin, Lord Diyos, na protection mo, Lord, ng bansang Pilipinas, lamang po sa anumang kabuluhan. At dalangin namin, Lord, na maging maayos ang bansang Pilipinas, ligtas na ang bansa, O Lord God. At Lord, sinabi mo sa iyong salita na naman tangin namin sa lupa, tatalin mo sa langit, ang pangalan namin sa lupa, pangalan namin sa langit, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ikaw sa tanas na gugulo sa bansang Pilipinas, winawasan ka namin sa pangalan ni Jesus. Anumang plano, kaguluhan, gera sa bansang ito ay hindi namin pinahintulutan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka at hinahadlangan ka namin ng mga plano mo, kaguluhan sa bansang ito. Hindi ka namin pinahintulutan. In Jesus' name, at Lord, nagpapadali kami, Lord, ng kapayapaan, Lord, sa bansang Pilipinas, protection mo, Lord, yan. Nagpapadali kami, Lord, ng kaayusan, ng prosperity, Lord, sa bansang Pilipinas. Lord, salamat sa mga pangako mo, pangahawakan namin, Lord, yung kaligtasan ng bansang ito at kasaganahan, Lord, sa bansang ito, Lord. Lord, maging ang aming gobyerno, Lord, tiyatas namin sa iyo, sa pamumuno po ng aming presidente. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. At ikaw, Lord, na manguna sa kanya. Ikaw, Lord, na mag-guide sa kanya, Lord. At dalangin, Lord, lalo sa panahon ito na may nakapagkaguluhan, Lord. Dalangin namin, Lord, yung maayos, Lord, na pamumuno niya, Lord. Ikaw ang mag-guide, Lord. At nandun sa gayon ay maging tama yung mga desisyon niya, O Lord God, at makaiwas sa anumang kaguluhan, O Lord God, ang bansang ito. Dalangin namin, Lord, yung kasaganahan, Lord, sa gobyerno, Lord, yung maayos na pamamahala, mula po sa presidente, Lord, hanggang sa pinakamababa, Lord. Dalangin namin, Lord, ng kaayusan ng pamumuno niya, Lord. God, bigyan mo sila ng maayos at ligtas at maayos na pamahala, Lord God. Salamat, Lord, at ikaw sa tanas na nagbibigay ng problema sa gobyerno ito, binawasan ka namin sa pangalan ni Jesus, espiritu ng korupsyon, espiritu ng hindi pagiging tapat, ikaw ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapadali kami ng kaayusan, Lord, sa pamumuno ng lahat ng nanonood, Lord. Bigyan mo sila ng guidance, Lord. Salamat, Lord. At
At kiniklaim namin, Lord, yung kaayusan dito sa aming gobyerno, Lord. At, Lord, maging, Lord, yung aming daily Facebook Live, Lord, sa Rema Peace, Lord, iatas namin yung araw-araw namin pag-aaral, Bible study, Lord, dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo ang samahan, Lord, yung mga pastor namin na nagtuturo. Bigyan mo sila, Lord, ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord, maayos na pagtuturo, Lord. Dalangin namin, Lord, na salita mo lamang, Lord, ang lalabas sa kanilang mga natin, Lord. At ganyan din naman sa amin, Lord, na nakikinig, Lord, iulit mo sa puso namin yung mga bawat salita mo na namin, Lord. At ito po ay magamit namin, Lord, sa araw-araw namin pumuhay, Lord. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng Bible study namin araw-araw, Lord. At ang maging, Lord, yung mga pastor namin at workers, Lord, iatas namin, Lord, yung mga pangailangan nila, lalo-lalo na yung camping, Lord, alam mo yung mga pangailangan ng bawat pastor, Lord. Kailangan namin, Lord, na provide mo, Lord, yung lahat ng pangailangan nila sa renta, sa water, electric bill, sa mga sasakyan na gagamitin, Lord, sa camping, Lord, sa mga na-invite, Lord, dalangin namin, Lord, na kausapin mo yung mga magulang, Lord, yung mga na-invite namin kung sila ipayagan, Lord, at dalangin namin, Lord, yung kaayusan, Lord, ng pag-travel ng bawat isa, Lord, yan sa campsite, Lord, at ingatan mo, Lord, bawat isa. Dalangin namin, Lord, maging yung mga family, Lord, ng bawat isa, ng pastor, and workers, Lord, dalangin namin, Lord, yung pagpapala mo, Lord, God, yung, alam mo yung mga needs po, Lord, ng mga pamilya ng pastor and workers namin, dalangin namin, Lord, i-provide mo lahat ng ito, Lord, God. Salamat, Lord, at tunay, Lord, na tapat ka sa ipangako at naipalamang, Lord, kiniklaim na namin yung kasaganaan ng family, Lord, ng mga pastor and workers namin. Salamat po amin Diyos sa iyong papuri pag nakipagsamba sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Yes, so God, amin naman sa pangalan ni Jesus, sama-sama din po namin, O Diyos, yan sa iyong Panginoon, ang aming mga kasamahan, O Diyos, na nasa abroad, Panginoon. Dalangin namin naman sa pangalan ni Jesus, Lord, sa manda ko po sila naroon, patuloy na iyong pag-iingat, O Diyos, ang sumakanila, Panginoon. Maging, O Diyos, yung mga pamilya, Panginoon, na kailang iniwan dito po sa Pilipinas, ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy, O God, pagpalain mo, O Diyos, yung mga kasamahan namin, Panginoon, yung kailang mga source of income, Panginoon, pagpalain mo, O Diyos. Kaya mo, Lord, na maging sensitive pa rin po sila, Panginoon, kung ano yung purpose mo, kung bakit sila naroon, O Diyos, sa mga lugar na lalagyan nila, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na Lord, gamitin mo sila mightily, Panginoon, sa iyong ubasan, O Diyos. At ang hawakan ng mga kamay, Panginoon, ipagpalain mo, O Diyos, sa pangalan namin, Panginoon. Mangyari na, O Diyos, ang kalooban mo sa makasama po namin ito na nasa abroad, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Ngayon din po, Ama, tiyatasin po namin sa iyo, O Diyos, yung mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan dito po sa local, maging sa abroad, Panginoon. Lord, salamat sa 1,000 churches, Panginoon, na pinarako sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, sa manifestation nito, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa mga ipagkakatiwala mo ng mga simbahan na bubuksan, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin lahat ng plano mo sa mga lugar na yan para mapigilan ang pagtatay ng mga simbahan. Pinawasak namin kayo ng power of darkness, principalities, spirits in high places. Pinawasak namin kayo sa mga lugar na yan. Lisanin nyo ang mga lugar na yan. Kayo ng mga territorial spirit, we rebuke you in the mighty name of Jesus. Jesus, the spirit ng kasalatan, pinawasak namin kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy, O Diyos, nagpapakalaki, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, ng katagumpayan sa mga simbahan na yan na itatayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at maging, O Diyos, dalangin din namin, Ama, na Lord, Ikaw ang magpadala ng mga manggagawa mo, Panginoon, sa mga simbahan na yan na itatayo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga future pastor, workers, elders, prayer warriors, O God. Salamat, Panginoon, at mangyayari nawa, O Diyos, ang kalooban mo sa mga simbahan na yan sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Din po, Ama, Lord, yan kasi po namin sa iyo, Panginoon, na aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na Lord, patuloy na ingatan mo, Panginoon, ang kalusugan ng aming pastor, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang kagalingan, Panginoon, sa healing anointing mo, Panginoon, pinagkaloob na sa kanya, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na ngayon pa lang, Lord, sa nalalapit na camping, Lord, i-ready mo ang aming senior pastor, Panginoon.
Lord, bantayan mo yung kanyang kalusugan, O God. At patuloy, Panginoon, ipagkalab niyo po kay Pastor Boy, yung anointing mo, Panginoon, yung double portion of your anointing, Panginoon, sa camping na to, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na malaki ang gagawin mo, Panginoon, sa buhay na aming senior pastor, Panginoon. Kaya Lord, ngayon pa lang, bantayan mo na, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin ang plano mo, Satanas, sa buhay ni Pastor Boy. Kaya ng demonyo na nais mga alam sa kanyang kalusugan, sinusuway namin kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Anumang sakit ang nais ibigay sa kanya ngayong palang, winawasak namin kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, nagpapakala kami, Panginoon, ng complete healing, Panginoon, sa buhay ni Pastor Boy. Lord, yung wisdom, knowledge, understanding, O God, yung divine protection mo, Panginoon, ang sumakanya, O God, sa araw-araw. At patuloy, O Diyos, puspusin mo siya, Panginoon, sa araw-araw, Lord, na yun ba na Espiritu, O God. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Bibig po, Ama, yan nasipunan niyo si Lord God, ang lahat na may mga prayer request, O Diyos, sa mga oras na, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam, Panginoon, na may mga prayer request sa mga oras to. Dalangin namin, Ama, na patuloy, O Diyos, katagpuin mo, O God, ang lahat na may mga personal request, Panginoon, O Diyos, sa mga oras to. Nangako ka, Panginoon, sa iyong salita, O God, na kung kami po'y mananalangin, manalig po kami, na ito po ay natanggap na po namin. Kaya Lord, ngayon pa lang, salamat sa kasagutan na aming mga panalangin, O Diyos. Alam namin, O God, na hindi babalik ang salita mo nang wala kang ginawa, O Diyos. Pero salamat po, O God. Salamat, Panginoon, at patuloy, O God, na Lord, sa pagsama sa amin dito, salamat po, O Diyos, pinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. sa pagsamo sa aming Lord God, sa prayer meeting ito, Panginoon, patuloy, O
O Diyos, pinasasalamatan po namin, Lord God, ang lahat ng mga naipanalangin namin sa mga gusto. Alam namin, O Diyos, ito po, Panginoon, idinilig mo ng Panginoon. Lord, salamat ko din nga, Panginoon, na salita mo lang, Panginoon, na aming pangahawakan, Panginoon. Sa iyong katapatan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy, O Diyos, niya po namin ng balala dugo ng Panginoon Jesus sa lahat po, Panginoon, na aming mga naipanalangin sa oras ito. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. Nagawin po sa bawat Sige sila. po. God bless po. God bless po.